Tahimik ka ba? O pagod ka lang sa ingay ng mundo? Minsan, hindi kailangan ng salita para maintindihan. Kasi minsan, sa katahimikan, doon natin naririnig ang pinakamatinding sigaw ng isip at damdamin. Ang katahimikan. Maaaring maging sandata, proteksyon o minsan, pahiwatig ng sugatang kaluluwa. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit may kapangyarihan ng silence. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. Tahimik ka man o palaging may iniisip, handa ka na bang tuklasin kung anong sinisigaw ng katahimikan mo? 1. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Bakit minsan, mas malakas ang walang sinasabi? Una, the meaning of silence. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan. Sa larangan ng psikolohiya, tinatawag itong psychological silence. Isang estado kung saan ang isip ay mas aktibong nag-o-observe kaysa nagsasalita. Habang ang iba ay nagmamadaling sumagot, ang tahimik na tao ay nagmamasid, nag-aanalisa at nag-iipon ng enerhiya. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging tool ng self-control, isang kakayahan na hindi basta-basta natututunan. Sabi nga nila, the loudest minds often choose silence. Pangalawa, the power behind silence. Kapag tahimik ka, binibigyan mo ang sarili mo ng espasyo para marinig ang tunay mong emosyon. Sa katahimikan, mas malinaw mong naiintindihan kung ano talaga ang nararamdaman mo. Dito pumapasok ang emotional regulation, ang kakayahang pigilan ang impulsive reaction at palitan ito ng kalmadong pag-iisip. Ang mga taong marunong manahimik, madalas ay may mataas na emotional intelligence. Alam nila kung kailan magsalita at kailan ang katahimikan ang mas epektibong sagot. Pangatlo, silence as strength. Minsan, sa gitna ng argumento, ang hindi pagsagot ay hindi ibig sabihin na talo ka, kundi pinili mong hindi ibaba ang sarili mo sa parehong level ng ingay. Ito ang tinatawag na psychological dominance through silence. Kasi habang ang iba ay nag-aaksaya ng enerhiya sa galit, ikaw ay nananatiling kalmado, matatag at mapanuri. Sa totoo lang, ang katahimikan ay isang uri ng lakas na hindi kayang pantayan ng sigaw. Ang taong marunong manahimik sa tamang oras ay taong marunong manalo ng hindi kailangang makipaglaban. Pang-apat, reflective ending. Kaya sa susunod na mapuno ka ng emosyon, subukan mong huwag agad magsalita. Huminga, manahimik, pakinggan ang sarili mo. Dahil baka sa pagitan ng katahimikan, nandun ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang katahimikan ay hindi laging walang laman. Minsan, ito mismo ang pinakamaingay na paraan para marinig ang katotohanan. 2. Tahimik ka, pero mapanganib. Ang psikolohiya ng silent observers. Una, who are the silent observers? Ang silent observer ay hindi lang basta introvert o tahimik na tao. Sila ay mga individual na may kakaibang kakayahan. Ang magbasa ng emosyon, kilos at intensyon ng tao, kahit walang sinasabi. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na high observational intelligence. Ang ganitong uri ng tao ay marunong magbasa ng nonverbal cues, tulad ng mga galaw ng mata, tono ng boses, at bahagyang ekspresyon ng muka. Habang ang iba ay abala sa pagsasalita, ang silent observer ay abala sa pag-intindi. Pangalawa, bakit mapanganib ang mga tahimik? Mapanganib hindi dahil nananakit, kundi dahil alam nila kung kailan kikilos at kailan mananahimik. Hindi sila padalos-dalos at hindi rin sila madaling manipulahin. Ang mga tahimik na tao ay may kakayahang mag-ipon ng impormasyon bago magdesisyon. At sa larangan ng psikolohiya, ito ay isang tanda ng cognitive control. Ang kakayahang pigilan ang emosyon para bigyang daan ang lohikal na pag-iisip. Kaya kung minsan ang taong tahimik sa debate, ay siya ring taong nakakalamang sa dulo. Tahimik lang siya, pero alam niya kung paano gumalaw ng eksakto. Pangatlo, the psychological advantage of silence. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong tahimik ay madalas mas mataas ang empathy at situational awareness. Habang ang iba ay nakatuon sa pagpapahayag, ang silent observer ay nakatuon sa pag-unawa. Sa relasyon, sa trabaho o kahit sa simpleng usapan, ang taong marunong makinig at manahimik ay madalas mas nakakaintindi ng dynamics ng tao. Alam nila kung sino ang totoo, sino ang peke, at sino ang nagtatago sa likod ng ngiti. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang mga tahimik ang pinakanakakatakot kausap. Hindi mo alam kung anong alam nila, pero alam mong hindi ka nila kailangang tanungin. Pang-apat, silence as power. Ang katahimikan ay hindi lang proteksyon,
Ito ay strategy. Sa mundo na puno ng ingay at opinyon, ang kakayahang manahimik ay isang uri ng katalinuhan. Ang tahimik na tao ay hindi nangangailangan ng validation. Alam nila kung sino sila at hindi nila kailangang patunayan yon sa iba. Ang ganitong uri ng self-awareness ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas. Ang lakas na manahimik habang lahat ay nagkakagulo. Kaya sa susunod na makasalamuha ka ng taong tahimik, huwag mo agad isipin na mahiyain siya o walang pakialam. Baka siya ang pinakatamang nagmamasid sa lahat. At baka sa kanyang pananahimik, mas marami siyang alam kaysa sa inaakala mo. 3. Bakit nakakatakot ang mga taong hindi nagsasalita? Una, the fear of the unknown. Ang utak ng tao ay likas na takot sa hindi malinaw. Kapag hindi natin alam kung ano ang iniisip ng isang tao, nagsisimula tayong gumawa ng sariling interpretasyon. At doon nagmumula ang takot. Ang taong hindi nagsasalita ay parang misteryong binabalutan ng katahimikan. Habang ang iba ay hayag ang emosyon, sila ay parang puzzle na walang pirasong malinaw. Ayon sa psychological theory of uncertainty, ang utak ay nagiging aligaga kapag kulang sa impormasyon. Kaya kapag kaharap mo ang isang tahimik na tao, ang utak mo mismo ang lumilikha ng mga eksenang nakakatakot kahit wala pa silang ginagawa. Pangalawa, silence as power and control. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Minsan ito ay psychological dominance. Kapag ang isang tao ay hindi nagsasalita, sila ang may kontrol sa emosyon ng paligid. Habang ang iba ay nagpapaliwanag, sila ay nananatiling kalmado. Habang ang iba ay nagagalit, sila ay tahimik na nagmamasid. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging sandata. Isang uri ng psychological intimidation. Hindi mo alam kung anong iniisip nila, kaya napipilitan kang maging maingat. Pangatlo, the psychology behind the quiet ones. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong tahimik ay kadalasang may mataas na self-regulation at emotional intelligence. Alam nila kung kailan magsalita at kailan manahimik. Hindi sila basta-basta nadadala ng emosyon. Pero sa kabilang banda, ang ganitong uri ng katahimikan ay nakakapagpailalim din ng tensyon. Kasi habang ang iba ay nagpapahayag ng galit, sila ay tahimik lang. At yun ang mas nakakatakot dahil hindi mo alam kung anong nasa loob ng isip nila. Ang katahimikan nila ay hindi kawalan ng damdamin, kundi pagpigil. Isang uri ng calculated restraint. Pang-apat, why silence commands respect and fear. Ang taong hindi nagsasalita ay nakaka-intimidate dahil pinaparamdam nila na hindi mo sila basta mababasa. At sa mundo kung saan karamihan ay gustong ipakita ang lahat, ang mga tahimik, sila ang nagtatago ng kapangyarihan. Sila ang mga taong hindi mo basta mahuhulaan at ang hindi mo maunawaan. Madalas, yun ang kinatatakutan mo. Kaya sa susunod na makilala mo ang isang taong tahimik, huwag mo agad isipin na mahina siya. Dahil baka siya ang taong pinili lang manahimik dahil mas matalas ang isip kaysa sa dila. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng lakas, ng disiplina at ng katalinuhan. 4. Ang tunay na dahilan kung bakit mas pinipili nating manahimik. Una, the emotional reason behind silence. Ayon sa mga psychologist, ang pagnanais na manahimik ay madalas bunga ng emotional fatigue. Kapag paulit-ulit kang nasasaktan, paulit-ulit na hindi nauunawaan, o paulit-ulit na pinipilit mong ipaliwanag ang sarili mo, dumadating ang punto na mas pinipili mo na lang ang katahimikan. Ang katahimikan ay nagiging uri ng self-protection. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil marunong ka nang pumili kung saan mo ilalagay ang iyong enerhiya. Pangalawa, silence as a psychological defense mechanism. Sa psikolohiya tinatawag itong withdrawal response. Isang natural na reaksyon ng utak kapag pagod na sa emotional conflict. Pinipili nating manahimik hindi dahil wala tayong kakayahang magsalita, kundi dahil gusto na lang nating mapanatili ang kapayapaan ng loob. Ito rin ay paraan ng utak para mag-heal. Kasi habang tahimik ka, binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong isip na magpahinga, mag-obserba at maghilom mula sa sobrang ingay ng mundo. Pangatlo, silence and maturity. Habang tumataas ang emotional maturity ng isang tao, mas naiintindihan niya na hindi lahat ng laban ay kailangan ng sagot. Hindi lahat ng pangangatwiran ay kailangang patulan. Minsan ang hindi pagsagot ay mas malakas pa kaysa sa libong paliwanag. Ang mga emotionally mature na tao ay marunong gumamit ng katahimikan bilang simbolo ng inner strength. Alam nila na ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa panalo sa argumento, kundi sa kakayahang piliin kung kailan titigil. Pang-apat, when silence means growth. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng pagsuko. Ito ay tanda ng paglago. Kasi minsan kailangan mong huminto para marinig kung anong totoo sa sarili mo. Ang pagiging tahimik ay minsan din senyales ng self-awareness na alam mong hindi lahat ng bagay ay kailangang patulan.
At hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa paliwanag mo. Dito mo marirealize na sa katahimikan pala. Mas malinaw mong naririnig ang boses ng sarili mong isip kung pinipili mong manahimik. Huwag mong isipin na mahina ka. Baka mas malakas ka pa nga kaysa sa inaakala mo. Dahil sa panahon ngayon, ang tunay na matalino, marunong makinig bago magsalita. 5. Silence isn't weakness. Ang psikolohiyang nakatago sa pagpapatahimik. Una, the misconception about silence. Sa mundo ngayon, ang tahimik ay madalas na pagkakamalang mahina, mahiyain o walang opinyon. Pero sa realidad, ang mga taong marunong manahimik ay kadalasang mas malalim mag-isip. Ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya, ang mga taong hindi agad nagsasalita ay hindi dahil walang sagot, kundi dahil pinipili muna nilang unawain bago magpahayag. Ito ang tinatawag na reflective thinking, isang tanda ng mataas na cognitive awareness. Ang taong marunong maghintay bago magsalita ay taong marunong ding mag-isip bago kumilos. Pangalawa, the psychology of controlled silence. Ang pagpapatahimik sa sarili ay hindi pala tandaan ng kahinaan, kundi ng emotional discipline. Ito ang kakayahang pigilan ng impulsive reactions, lalo na kapag puno ng emosyon o galit. Sabi ng mga psychologist, ang mga taong may kakayahang manahimik sa gitna ng tensyon ay may mataas na antas ng self-regulation. Isang katangian na mahalaga para sa mental stability. Dahil ang tahimik na tao ay hindi nangangahulugang wala silang nararamdaman. Ang totoo, mas malalim silang nakakaintindi ng kanilang emosyon. Pangatlo, silence as a sign of strength. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Ito ay pagpili ng kapayapaan. Habang ang iba ay abala sa pagtatalo, ang marunong manahimik ay marunong ding pumili ng laban. Ang ganitong kakayahan ay tinatawag na psychological maturity. Ang kakayahang unahin ang kalinaw ng isip kaysa sa kagustuhang manalo. Kasi minsan, ang panalo ay hindi nasusukat sa dami ng salita, kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit inaasar ka na ng mundo. Sa tahimik na isip, mas malinaw mong nakikita ang totoo at mas madali kang nakakapagdesisyon ng tama. Pang-apat, the power hidden in silence. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Ito ay awareness. Ang mga taong marunong tumahimik ay madalas marunong ding makinig. At sa pakikinig, mas marami silang natututunan. Sa totoo lang, ang tahimik na tao ay madalas hindi natatalo dahil hindi sila lumalaban sa paraang gusto ng iba. Lumalaban sila sa pamamagitan ng kalinawan ng isip, hindi ng sigaw ng emosyon. 6. Kapag ang katahimikan mo na ang sumasagot, tahimik ka lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag, hindi mo kailangang makipagtalo, kasi alam mong sa dulo ng lahat, ang totoo hindi kailangang ipilit. Ang katahimikan ay hindi pala tandaan ng kahinaan madalas. Ito ay simbolo ng disiplina, kontrol at karunungan. Kapag marunong kang manahimik sa gitna ng gulo, ibig sabihin, kaya mong talunin ang sarili mong emosyon. At yan ang tunay na anyo ng lakas. Sabi nga sa psikolohiya, emotional regulation is power. Ibig sabihin, ang mga taong marunong magtimpi ay kadalasang mas matatag, mas malalim mag-isip at mas mapanuri sa kilos ng iba. Hindi nila kailangang ipakita o ipagsigawan ang kanilang nararamdaman. Kasi alam nila hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Kapag ang katahimikan mo na ang sumasagot, madalas ibig sabihin tapos na ang usapan. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil napagod ka ng patunayan ang sarili mo sa mga taong ayaw makaintindi. Sa isang mundo na puno ng ingay, opinyon at argumento, ang mga marunong manahimik ay parang misteryo na nakakatakot para sa iba, pero kapayapaan para sa sarili. Kasi ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay desisyon. Isang sining ng pagpili kung kailan mo ibubukas ang bibig at kung kailan mo hahayaang ang mga gawa mo na lang ang magsalita. Kaya kung nasa punto ka ngayon na pinipili mong manahimik, tandaan mo hindi ka duwag, hindi ka mahina. Pinipili mo lang ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. At sa panahon ngayon, yan na ang pinakamalakas na sagot. 7. Bakit mas naintindihan ka kapag hindi ka nagsasalita? Sa mundo ng komunikasyon, sinasabi nilang actions speak louder than words. Pero minsan, hindi lang actions pati ang katahimikan may sariling boses. Ayon sa psikolohiya, may tinatawag tayong non-verbal communication, mga ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan at pati ang enerhiya ng presensya mo. At alam mo ba, 70% ng kabuuang komunikasyon ng tao ay hindi nanggagaling sa salita. Ibig sabihin, mas naiintindihan ka ng mga tao sa pamamagitan ng kung paano ka kumilos, hindi lang sa kung ano ang sinabi mo. Kapag hindi ka nagsasalita, mas nagiging malinaw ang totoo mong intensyon. Walang palamuti, walang pagpapanggap. Ang tahimik mong presensya ay nagiging salamin ng totoo mong nararamdaman.
Kaya minsan mas naaabot ng iba ang emosyon mo kahit wala kang binibigkas. At sa mas malalim na antas ng psikolohiya, ito'y tinatawag na empathic resonance. Ito yung kakayahan ng ibang tao na maramdaman ka kahit walang salitang namamagitan. Kaya minsan, yung taong tunay na nakakakilala sa'yo, sapat na ang isang sulyap para maintindihan kung masaya ka, galit o nasasaktan. Ang katahimikan mo ay parang libro, hindi kailangang isigaw ang bawat pahina. Dahil ang mga taong marunong magbasa sa pagitan ng linya, sila ang nakakaintindi ng mga salitang hindi mo kailanman sinabi. Kaya huwag mong isipin na mahina ka kapag nanahimik ka. Dahil sa totoo lang, mas naiintindihan ka ng mga taong tunay na marunong makinig kahit hindi ka nagsasalita. 8. The psychology of stillness. Kapag ang isip ay mas maingay kaysa sa mundo. Ang stillness o katahimikan ay hindi lang kawalan ng tunog. Isa itong estado ng pag-iisip, isang sandali kung saan humihinto ang mundo, pero ang utak mo ay patuloy na gumagana. Ayon sa mga psychologists, may dalawang uri ng katahimikan. Ang panlabas na katahimikan na galing sa paligid at ang panloob na katahimikan na galing sa loob ng ating isipan. Ngunit sa modernong panahon ngayon, kahit tahimik ang paligid, madalas ay hindi tahimik ang isip natin. Dito pumapasok ang tinatawag na psychological noise, mga alalahanin, overthinking, guilt at mga what-ifs na paulit-ulit na tumatakbo sa ating utak. Minsan, mas nakakapagod ang mga tunog na hindi naririnig. Dahil ito ang mga boses na pilit mong pinatatahimik pero hindi mo magawa. Ito ang dahilan kung bakit kahit wala kang ginagawa, parang ubos na ubos ka. Sa psikolohiya, tinatawag itong mental overactivity. Isang kondisyon kung saan sobrang alerto ng utak mo kahit hindi naman kailangan. Ang solusyon? Stillness. Kapag natutunan mong pakinggan ang sarili mo ng walang paghusga, kapag tinanggap mong hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong sa isip mo, doon mo mararanasan ang tinatawag na psychological stillness. Isang uri ng kapayapaan na hindi tahimik sa labas, kundi payapa sa loob. 9. Ang nakakatakot na katotohanan sa likod ng tahimik lang ako. Ang salitang tahimik lang ako ay kadalasang ginagamit para ipakita ang pagiging kalmado, introverted o simpleng ayaw ng gulo. Pero ayon sa psikolohiya, ang ganitong katahimikan ay maaring may iba't ibang dahilan at hindi lahat ay dahil sa kapayapaan. May mga taong nananahimik dahil takot silang ma-misunderstand. May ilan namang nananahimik dahil ayaw na nilang masaktan muli. At ang iba, tahimik dahil pagod na silang magpaliwanag sa mundong hindi naman nakikinig. Ang nakakatakot dito, ayon sa mga psychologist, ay kapag ang katahimikan ay nagiging paraan ng emotional suppression. Yung pinipigilan mo ang emosyon mo hanggang unti-unti kang mawalan ng koneksyon sa sarili mo. Sa una, parang normal lang. Pero pagtagal, mapapansin mong kahit may gustong sumigaw sa loob mo, wala nang lumalabas na boses. Sa loob ng isip mo, may mga tanong na paulit-ulit. May makikinig pa ba? May makakaintindi pa ba? Kaya pinipili mo na lang ang tahimik. Dahil sa katahimikan, walang pagtatalo, walang sakit. Pero may kapalit. Unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Sa isang psychological study, tinatawag itong silent burnout. Ito ay isang uri ng emosyonal na pagkapagod na hindi mo napapansin dahil nagmumuka itong katahimikan pero sa loob kumukulo ka na. Ang nakakatakot na katotohanan, hindi mo kailangang sumigaw para masabing nahihirapan ka. Minsan, ang pinakatahimik na tao ang pinakamatinding lumalaban sa loob. 10. Manahimik ka muna. Bakit kailangan ng utak ang space ng katahimikan? Sa panahon ngayon, halos wala ng katahimikan. Gising ka pa lang, cellphone agad. Tulog ka na lang, may tunog pa rin sa background. Pero ayon sa mga psychologists at neuroscientists, ang utak ng tao ay hindi nilikha para laging may ingay. Kailangan din nito ng mental silence, isang espasyo kung saan nakakasinghot ng hangin ang pag-iisip. Ayon sa pag-aaral ng University of Pavia, ang katahimikan ay nakakapag-activate ng brain growth. Sa loob ng ilang minuto ng tahimik na pag-iisa, ang utak ay naglalabas ng mga bagong neural connections. Ibig sabihin, mas malinaw kang nakakapag-isip, mas malalim kang nakakaintindi. Pero bakit parang takot tayong manahimik? Dahil sa likod ng katahimikan, naririnig natin ang mga boses na matagal na nating tinatakasan, mga alaala, takot o desisyon na pilit nating iniiwasan. Kaya pinipili nating mapuno ng ingay ang paligid para lang hindi marinig ang sarili nating isip. Ngunit ayon sa psikolohiya, ang pagyakap sa katahimikan ay tanda ng mental maturity. Ito ang sandaling kaya mong harapin ang sarili mong iniisip, hindi para magtago, kundi para mas kilalanin kung sino ka talaga. Kapag binigyan mo ng space ang utak mo, parang hard drive na nabibigyan ng pagkakataong mag-reboot. Nagiging malinaw ang mga bagay, humuhupa ang emosyon,
At mas naiintindihan mo kung anong totoo sa'yo. Kaya kung minsan ay sobrang gulo na ng paligid mo, ang sagot ay hindi laging maghanap ng karamay. Minsan manahimik ka muna dahil doon mo maririnig ang mga sagot na hindi mo kailanman maririnig sa ingay. Sa dulo ng bawat topic na tulad nito, may isang bagay na paulit-ulit nating natutuklasan. Ang utak ng tao ay misteryoso. Pero kapag natutunan mong pakinggan ito, unti-unti mong mauunawaan kung sino ka talaga. Dahil ang psychology ay hindi lang tungkol sa isip. Ito rin ay tungkol sa puso, sa karanasan, at sa mga tahimik na laban na ayaw nating pag-usapan. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Dito sa MacroPsych, hindi lang tayo basta nakikinig. Natututo tayong intindihin ang katahimikan, ang isip at ang sarili. Dahil minsan ang pinakamalalim na sagot ay nasa mga bagay na hindi natin binibigkas.